namin ang mga manonood namin sa ibayong dagat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ibigyan daw po natin sa araw na ito ang mga taong naging dahilan upang maging matagumpay ang isang programa, ang isang artista at maging mga host katulad namin ni Paulo. Sila po ang mga individual na walang pagod at tumatangkilik sa kanilang mga idolo. Sila po ang mga fans na umulan man o umaraw ay walang sawang susuporta sa kanilang mga idol. Sa loob po yan ng kalating oras, isang fans day ang handog namin sa inyo. Sa ngalan ni Paulo Bediones, ako po si Miriam Jambao at ito po rin ang mas pinaganda at mas pinatibay na Extra Extra. Isang diehard fan ng Asia Songbird na si Regine Velasquez ang aming nakilala dito sa Extra Extra. Siya si Ronald ng Baliwag, Bulacan. Antakin nyo, nakakabilib ang kanyang mga koleksyon ng posters, pictures, at iba't ibang mga gamit na may kinalaman kay Regine. Tunghayan po natin paano umiikot ang mundo nitong si Ronald sa kanyang idolo. Kilalanin natin itong si Songbird Fanatic. Madalas natin silang makitang nakasunod sa kanilang mga idolo. Palagi nakasubaybay sa kanilang mga programa. Nasasaktan kapag may naririnig na paninira at nakikibahagi rin sa kanilang bawat tagumpay. Sila ang mga matatapat na tagahanga. Dito sa Baliwag, Bulacan, nakilala namin ang 20 anyos na si Ronald Fernando. Isa sa mga libu-libong tagahanga ng kinikilalang Asia Songbird na si Regine Velasquez. Nasa elementarya pa lamang siya nang una niyang marinig ang tinig na niyang iniidolo. Ako siyang nakikita si DeMarcus nag-perform ng mga 4 years old siguro ako, or 5 years old. Nung birthday nga nung misis ko, dinala ko sila sa DeMarcus restaurant. Nung kumakanta si Regine noon pa lang, gustong-gusto na ni Onag yun. Pati mga kapamilya ay di maipaliwanag kung bakit gano'n na lang ang paghanga niya sa sikat na singer. Mahal ko pa daw si Regine sa kanila. May museum daw ako. Ano ba eka maidudulot sa'yo ni Regine? Pero siyempre, biro lang nila. Tataka nga ako, ba't gano'n na lang ang kanyang pagkaka-favorite kay Regine. Give up niya lahat basta kapag kay Regine. Maniniwala ba kayo na pati tattoo ni Regine ay ginaya din niya? Nung nanalam ako, nagpatattoo siya sa likod ng butterfly, nagpatattoo na rin ako. At ayon sa kanya, wala pang concert si Regine na pinalagpas niya. Talagang pupunta ako kahit anong mangyari. Magsasanla ako ng gamit ko, ng isasanla ko TV o VHS ko, basta makapunta lang sa sa concert niya. Lahat ng pelikula ni Regine ay pinipilahan, mapanood lamang. At ang Kailangan Ko'y Ikaw ang paborito niya sa lahat. Pero yung Someday, yung storya ni Gimo, yun. Aming sasabi ba kaya ka mamaya, one day sa pahanga mo sa kanya, mangyari lang sa iyo yung sinasabi dito sa superstar. At syempre, kapag may nahihira sa kanyang idolo, handa niya ipagtanggol ito. Daming sasabi sa akin mga klase ko sabi sa akin, idol niya, Reto Kada. Kung mapapansin mo naman, yung ilong na walang nagbago. At para talagang patunayan kung gaano kalaki ang paghanga niya kay Regine, pinakita pa niya sa amin ang kanyang kwarto. Welcome to Regine World. Dito, ipinagmaki niya sa amin ang kompletong koleksyon niya ng mga albums ni Regine. Mga pelikula, mga pictures, Very first picture namin ni Regine together sa SOP last year, August. mga magazines, mga tabloids, at kung ano-ano pa. At nagpakat pa siya ng telepono sa kwarto dahil si Regine ang tagapag-endorso nito. Talagang nakakabilib ang paghanga ni Ronald kay Regine. At kung nanonood si Regine ngayon, tiyak na tituligin siya dahil hinandog ni Ronald ang awiting ito para sa kanya.
idol kita, hindi lang dahil sa kung sino ka man or kung dahil narating mo yan. Idol kita dahil may kakaiba kang personality na hindi mapapantayan ng ibang artista. Tapos sana manatiling nasa lupa yung mga paa mo. And then, sana huwag kang magbabago.